What is up, you guys? This is Galactic Shark. My name is Chairman D, ang inyong butt chicks lord. Welcome to the Baggage Counter, your millennial survival guide for the messiest decade of your life. And episode 16 na tayo, episode 16. 16. Episode 16 na. And today pag-uusapan natin is, hindi, ganito na lang. Scenario. Gumising ka. Gising ka, 7 a.m. Gising ka, 7 a.m. Nag-check ka ng GC. Check mo ng GC. Nakita mo yung GC. Nag-send yung nanay mo ng video. Okay, video. Kinlik mo. Oo, tapos Pag-click mo, nakita mo, AI. AI. Tapos, fake news. Alam mo yung mga fake news na yayaman ka agad. Oo, okay. Basta yung mga balita na binaril, nasagasaan, tapos fake news. O kaya yung asong kinagat ng crocodile. Oo. O kaya, nagpadala ng ng isang shipment ng gas si King Buka. Paggising mo, gano'n. Tapos sinabi mo, nag-reply ka sa GC, sabi mo, fake news yan, ma. Fake news yan. Tapos nagalit pa sa'yo. Hindi. Galing to kay post to nung content creator, yung influencer, si Oo. Galactic. Si Banat Bay. Banat bay. For sure, na-experience nyo na yan. Lalo na sa mga boomers, sa mga Gen X. Kasi ngayon, wala. We are living in a world na sobrang dali nang gumawa ng content, sobrang dali nang to put something out there, sobrang dali nang mag-fabricate ng information. Hindi lang sobrang dali, sobrang bilis din. Oo. So, and dahil nga ganun, reality is now questionable. Lalo na yung AI ngayon, putik, pagaling na, paganda na paganda. To be honest, personally, may times na nahihirapan ako to decipher whether AI ba talaga to o hindi. May iba sobrang ganda ng pagkakagawa. Ano pa rin parang halata pa din dahil usually ang gawa ng AI is sobrang perfect. So, kumbaga parang sa sobrang perfect niya, mukhang fake na siya. Ganun. Pero, mapapa-double take ka na ngayon Parang dati, sobrang halata. Naalala mo yung dati yung parang hindi tama yung mga daliri, hindi tama yung placement ng ulo. Ngayon, putik, as in, nakakatakot na. Kasi kahit nga tayo, napapa-double take tayo Tapos, paano pa yung mga parents natin, grandparents natin? Even yung even yung talino ng tao na fake na dahil sa AI Oo, true. Akala mo ang galing kasi ang ganda ng post, ang ganda ng speech. Ganda ng sentence construction. Gumagamit ng mga M-dash. Gumagamit ng colon, semicolon. Yun pala, AI. Hindi ko naman dinidemonize yung AI dahil para sa akin, AI is a tool. Parang yan, parang kunwari, toolbox, di ba? Yeah. Toolbox. Kaya ka naman kumuha ng toolbox kasi kukunin mo yung screwdriver, ikaw yung mag-screw. Hindi mo naman kukunin yung toolbox, babato mo dun sa para magawa Di ba? Ganon. Kaya, for me, okay lang yung AI. Hindi ko naman demonize yung AI. Ang medyo iffy ako about AI is in generative AI. Yung video and yung art. Kapag gagawa ka ng art through AI, yun medyo iffy ako dun. Kobe, narinig mo yun? Gumagawa ng art gamit AI. And then para sa akin kasi, parang gets ko yung mga ibang tao gusto makatipid, gustong makatipid ng time, makatipid ng effort, pero hindi siya dapat nako-consider as kapantay ng real art. I agree. Kasi ganun yung parang nangyayari ngayon na parang dahil nag-prompt ako nito, parang equal na siya dun sa art na ginawa nung traditional artist. Gets ko na there's no stopping it. Kasi parang parang it's too late to stop it now. So parang yung AI is like, it's always gonna be there. AI is gonna be the future. Gets ko yun. Pero, parang, gawa kayo ng separate category. Hindi siya pwede na isama mo siya sa traditional art. Which is masingit ko. I think yung sa part ng art and AI, I think may
may magandang effect din siya sa mga traditional art na manual talaga nila pinipaint, manual nila sinasculpt, is feeling ko tataas yung value. Oh, well, Pero oo. it's only for people who appreciate art talaga. Oh, yun. Na, yan, yung mga mayaman, na gusto nila is yung talagang hand-painted, yung manual yung pagkagamit. Medyo tataas yung value. Tapos yung mga taong willing to pay, edi go. Kasi, yun lang, dahil nga may AI, since parang abot kamay na natin yung mga art na usually kailangan mo magbayad, bababa na yung presyo niya. Wala, available na eh. Singit ko lang yun doon. Pero yun nga, ano to? In terms naman sa mga, like yung mga gumagawa ng mga fake news, yung mga gumagawa ng ano, yun talaga yung ano, yun mali talaga yun. Yun mali talaga. Parang yun, medyo mahirap siyang hanapan ng justification talaga. Hindi, kumbaga hindi mo siya justify kasi nga, mali talaga yung paggawa ng fake news tapos gamit yung AI tapos gumagamit ka pa ng likeness ng ibang tao. Like, how did we get to this point? Like dati kasi, di ba, like, traditional media, wala pang social media, lahat ng lalabas sa TV, tama yun eh. Parang gano'n, parang lahat, feeling ko kaya sila ang gano'n, pinaka-reliable source eh. feeling ko Dapat. kaya gano'n ang mga boomers dahil all their lives, lahat ng lumabas sa TV, yun yung tama. Lahat ng lumabas sa screen, verified to, okay to. So parang siguro ganun yung thought process. Dahil sobrang sanay sila na ganun, tapos nagkaroon ng social media, so parang hardwired sa utak nila na, tama to kasi nasa cellphone. Parang feeling ko ganun. Today, in this episode of The Baggage Counter, episode 16, we're talking about AI, the AI era, AI slap, and fake news, and pero yung deliberately na nang deepfake ka para manloko. Maraming ganun eh. Actually, ang weird nga ng Facebook kasi parang hindi nila na-vet yung mga ads. Yeah. Minsan may mga ads na parang sobrang clearly AI siya na AI, parang ginaya yung boses, iniba yung flaps ng bibig. May mga ganun eh. Tapos nagpo-promote ng crypto scam. Kasi siguro wala pa sa nila. Ang tawag doon, sabihin natin batas na lang ng Meta. Feeling ko baka wala pa kasi yon. Hindi pa siya bawal. Ang Oh, gulat ako eh. ayun. Maraming lumulusot na ganun eh. Na mga AI na ads na hindi naman talaga sila yung nagsabi. Oo, Di ba? meron. Di ba yung pa ngayon nagko-complain pa nga yung mga, mga celebrities parang ginagamit niya yung pictures nila or videos nila, AI, para mag-promote ng sugal. Di ba? Weird eh. Anyway. Ayun nga. So, parang ang magandang metaphor siguro sa AI, sa paggamit ng AI is, ano siya, kunwari, papalapad ka ng aeroplano. Ano siya, co-pilot instead of Siya yung siya yung pilot. captain. Oo. Instead of autopilot. Kasi, iba pa rin yung may human touch. As a content creator, feeling ko okay siya gamitin for brainstorming. Kasi ako, gumagamit ako ng AI pang reply ng email, sa totoo lang. Kasi, usually, as a medyo may ADHD, alam mo yung medyo scatterbrain, na parang, ang dami kong ideas. So, lahat ng ideas ko, idadump ko. Nakalista yung lang idea ko. Tapos, pa-organize ko na lang. Pero, ideas ko yun. Ganun. So, pag re-reply ako sa email, ganito yung gusto kong sabihin, ganito yung gusto kong mag-thank you, gusto kong mag-ganyan, gusto kong mag-ganyan. Organize ko na lang. Okay na. Kahit ako ever since hindi ako magaling sa mga essay, parang gagawa ka ng sarili mo. So, minsan, sa lalo sa business, yung gusto ko mag-follow up ng collection. Gusto ko respectful. Pero at the same time, gusto ko may parang pangil pa rin na, huy, ang tagal niyong magbayad. Pero at the same time, yun nga, ayoko maging bastos. Dapat professional pa rin. So, yun, nalagay mo na may onting, kailangan onting firm, kailangan firm yung pagkakasingil, pero at the same time, professional pa rin. Ginagawa ko kasi, for some reason, I have a reputation na kapag
nagte-text ako, nagchat-chat ako, nag-email ako, mukha daw, para daw masungit. Oo, oo. For some reason. So, marami ng taong nagsabi nun. And I think it's common kasi mahirap naman talaga mag-express ng emotions sa Mag-convey ng text. Oo. tone sa email, sa text. Pero yun nga, for some reason, I have a reputation na pag nag-chat ako, para akong galit. So, lagi ko lalagay yun. Lalagay ko yung gusto kong sabihin. And, say it in a nice way. Ganon. Like, medyo may ethical dilemma lang kasi sa AI dahil, ano daw, parang it consumes water or some Yung sa, wait, literal dahil in ba the sa ano? use Yung sa of heat? AI. Okay. Check ko nga. Ipa-fact check Wait, di natin ko kasi yan. alam kung metaphor ba yung sabi mo, yung pag-consume ng water o Nagko-consume literal. ng, kumbaga, it affects water. Kaya nga yung ano ko, i-search natin, fact check natin. Ganon dapat nag-fact check. Ang alam ko, dahil ata sa heat, Check natin, why does AI fun? kasi di ba parang meron nun sa China na yung, hindi ko masabi yung computer or basta yung system nila nasa ilalim na ng dagat dahil sa sobrang ano niya, overheat ng mga RAM, mga ganon. So, hindi ko alam ano yung mga specific terms for it, pero, ayun. Oo. Sabi, ganito mag-fact check. Dapat nag-fact check kayo, guys. Hindi parang, narinig ko, ganyan. Fact check nyo. So, ano daw, yung AI harms water resources dahil sa massive consumption. Kasi grabe yung AI ngayon, sa sobrang dami, di ba? Lahat naka-AI na. So, yung cooling, yung cooling data centers nila, running the powerful servers that train and operate AI requires massive amounts of electricity, which generates intense heat. Facilities use evaporative cooling, spraying fresh, clean water over hardware, which evaporates and removes billions of liters from local watersheds annually. Pero hindi ko alam na affected yung mga watersheds. Pero, Yun yung direct na sa tubig. Meron pang indirect water usage, which is the massive power grids that supply data centers rely on thermoelectric power plants. Generating this electricity requires additional massive amounts of water to cool steam turbines. Tapos, yung hardware and chip manufacturing pa. The silicon semiconductors required for AI depend on ultra-pure water to rinse impurities off microchips. Producing this water is highly inefficient, taking thousands of gallons of drinking water to yield just a fraction. sorry, sana hindi kayo inantok doon. Oo. Boring English lines. Nerd. Pero totoo kasi yun. Tapos ang ngayon ko pa, indirect effect siya. Kasi direct nga eh. Yung yung pagmahal ng mga computer parts hardware, hindi lang sa computer mismo, even yung mga RAM. SD cards. Yung RAM, yung SSD. Pero pati mga SD cards na nasa mga cameras lang naman natin usually, pati yun, nagmahal na rin. Ang mga SD cards naman, hindi naman ginagamit sa AI. Unlike sa RAM, kailangan talaga. Pati sila, nagmahal na rin. Ay, ang mahal. Mahal talaga. Feeling ko. Ay, wait, sorry. Phones. iPhone, magkataas ng presyo. Oo, grabe nga dahil yung sa itataas AI. nila eh. Grabe nga yung itataas Parang nila 10%, 20%, may ganun. Phones, yung mga Mac, yung mga iPad, malaki yung malaki yung fraction na itataas nila eh. Yung AI kasi, i-treat nyo na lang siya as an intern instead of yung boss. Di ba? Kumbaga, gawin mong VA, parang Assistant mo. Oo. Assistant mo yan, kumbaga parang, pakiayos nga nung desk ko. Gano'n. Also, yung mga simple na bagay, wag nyo nang i-AI. I-chat GPT nyo pa yung 3+4. Medyo malala yun Yun nga, yung mga simple queries, wag nyo na i-AI. Like, kaya nyo na yan. Gumamit tayo ng critical thinking skills. Pero yun, in terms of like, yung mapapadali yung buhay na instead of isang araw, kaya ng isang prompt, like, yung pag-organize ng ganito, paggawa ng table, paggawa ng sheet. Sige, fine. Laking tulong nun eh. Parang feeling ko worth it yun eh. Dahil
feeling ko that's what AI is for, para mapadali yung buhay natin, hindi para gumawa ng Lalo sa ano, hindi para man-deepfake or any related sa information gathering na alam kong available sa internet, Mm. kay AI ako lalapit. Para hindi mo na isa-isa yung papuntahan. Oo, like, yun nga, feeling ko yun talaga ang true purpose niya. Tapos, ang mga tao natuwa sa ano, sa paglagay ng sarili nila sa ano, sa skies and sa forest and sa space and yung mukha nila ilagay sa katawan ng ibang tao. Sa pag-promote ng product nila, AI na lang din. Tapos Oo. mukha na lang nila naka-attach lang sa... Ay, AI shouldn't be ano, hindi siya para sa art. Kasi ang art kailangan ng human touch. Alam mo 'yun? Like yung time na gamitin mo na yung AI sa pagsulat ng script mo, pagsulat ng jokes mo, pag-fake ng boses mo, yan. nawawala yung soul ng content, yung authenticity ng content, ng gets ko yung mga ano gets ko yung parang yung paano ba? Yung novelty na you're doing it ironically. Alam mo yung parang ako si Bawang. Yun feeling ko ginagawa nila yun ironically kasi funny. So medyo gets ko na parang hindi naman siya ginawa for like to be real art. Alam mo yun? Ah, Ginawa siya for like for the lulz. Ganun. So parang gets. Although medyo hindi pa rin siya parang may ano pa din parang AI. Ay, alam mo ang hirap Ang hirap mahirap maging objective about it. Mahirap maging ethical about it. Alam mo 'yun, parang at the same time, parang hindi siya pwede maging ethical laging and ano practical at the same time. laging may gray area pa rin, eh, 'di ba? Laging merong isang sabit. Kahit Oo. anong gawin mo, laging may isang sabit. So, yung fact na merong ganun, alam mo yung parang in one side, ang dali ng everything. In one side, it's unethical. Alam mo Hmm. yun? So parang, I don't know. Hindi ko alam saan lulugar. Like, okay, on the other side, parang, this is technology, this is the future. On the other side, but artists? Alam mo yun? Nawawala yung sabi mo kanina, nawawala talaga yung soul itself na for example sa mga ano, nagka-car review, ang ganda ng script nila, pero ramdam mo na parang yung sabi nila nung line nila is very scripted na Na alam mo wala na yung, yung tono, minemorize na oo, lang. alam mo yung nirun nila sa AI. Oo. Tapos, ano, meron silang teleprompter, tapos nirecite lang nila yung nilabas sa AI. Parang, maraming gano'n, meron, Meron din ano, meron sa mga talagang pabango, meron kinukwento ni Dre sa akin yung mga pabango na parang walang nagde-describe ng pabango na content creator na parang maamoy mo talaga. Laging, ang sinasabi nila, oh, it's giving bergamot and musky. And yung gano'n, parang you're reading it out of the bottle na parang paano mo mako-convey yung totoong smell, yung totoong scent niya to the person if you're just reading from a bottle. Alam mo, you're reading from AI. may iba, although yung voice na gamit nila is yung voice din talaga na hindi naman nila in-AI yung vocals nila, pero the way they say their line kasi wala pa ring buhay talaga, as in wala. Parang dire-diretso lang sila. Binasa lang. Oo, or minemorize lang nila. Like, nirun nila sa AI yung script. Tapos, okay, ito yung sasabihin ko. Basahin ko yung dapat kong sabihin. Wala pa ring soul. Tsaka nangyayari kasi parang medyo pare-parehas sila ng tono. Yun ba yung TikTok na to, no? Yung, na Oo. naman, na naman na, na naman na, na naman Ang na. professional pakinggan, pero lahat sila gano'n na yung tono. Paano ba ang ano? Paano ba ang tono? Parang, May napanood ako recently lang na mga ano, mga nagre-review ng ano, ng
kotse. Tas Pare-parehas AI. hindi AI. Pero alam mo lang na yung script is parang masyadong perfect yung pagkaka-describe nila na alam mong AI na yung script nila. Tapos yun nga, sa ibang car reviewers, parehas din yung tono nila. Wala na yung wala na silang style. Mm. Wala nang uniqueness yung pagkaka-deliver nila. One thing about AI din kasi is mahirap i-prove. Kunwari, meron tao na parang mahirap siya i-prove na AI Ah, all the time. Like, gets ko na parang merong mga, kapag lalo na yung generative art, generative AI, yun halata mong AI. Pero like yung essays, yung mga sentences, yung mga nan, prove mo ba na AI na may mga times hindi, na, mararamdaman mo lang. oo, di ba? May feel mo na Like, lang. feel mo na, AI to. Pero, you can't prove it. Ah, Di ba? parang yung mga ano, yung mga nagsi-speech or nagpe-pray, sa Mm. umpisa medyo hindi mo alam na AI eh. Malalaman mo na lang sa dulo kasi feel free to Kasi, tailor. kasi nabasa nila yung, Medyo grabe okay, di yun. ba? Medyo okay, hindi Parang, mo masyado ramdam eh. Tapos nakakahiya. parang biglang sa dulo, feel free to tailor. Nakakahiya. Like, ang ganda ng prayer nyo. Woo! Ganda. Grabe. Natakil lahat. Tapos after ng amen, amen. I think Feel gagawin free, ko rin yun. Yun nga, feel free to tailor this to your, huy! Huy! I think gagawin ko rin yun. Yung ibibigay ko lang yung thoughts ko. Ano yung mga gusto kong points na ipag-pray. Mm. Pero obvious Para lang kasi doon, ma-organize siya. halatang wala siyang idea sa prayer itself. Parang, Kasi, kasi ganito yan. Kapag, if you're going to write, siguro, an essay, for example, iba yung nilagay mo yung thoughts mo. I want this to be on my essay. Like, lalagay mo pa rin, kumbaga isusulat mo pa rin yung essay ah, mo. Like, kapag gagawa ka ng essay, isulat mo pa rin lahat ng thoughts mo, lahat ng everything, isulat mo pa rin lahat. Okay lang na i-run mo sa AI para for grammar checking, for sentence construction, for subject-verb agreement, yung mga ganun, ah, sige. Pero yung tipong, ang ilalagay mo lang, write an essay about this. Putang ina, wala ka ng critical tas thinking ano, skills niya. hindi man lang, ang masaklap is yung after man lang gawin yun, hindi mo man lang ni-review. Ayun nga, exactly. Like, Oh, parang, okay na yan. nag, sobrang halata naman. Sobrang halata na parang naglagay ka lang ng, kunwari, World War II. Write an essay about World War II. Enter, copy, paste. Okay na yan. It, like, kaya nga nandyan yung AI. AI is a tool, pero it's not 100% accurate. So, kaya yung mga information manggagaling pa rin sa'yo. Although, yung AI ngayon, like, for example, Gemini, alam ko, yung Gemini is nagbibigay pa ng mga, kung saan niya kinuha, yung resources, o Resources na. yung sources na, nilalagay pa niya. Pero, hindi pa rin yung 100% accurate kasi minsan yung mga sources, Reddit, Yep. di ba? Yung mga sources, Facebook, gano'n. So, double check mo, like, yung information manggaling sa'yo, yun talaga eh. At the end of the day, siya, pampadali siya dadali buhay mo pag matalino ka din. Meron ako recently lang, may gusto kasing comparison ng mga sasakyan. Sabi sa akin, tas may isa doon napansin kong mali, tas sinabi ko parang ano, pina-double check ko kasi feeling ko mali information niya. Tapos sabi ni GPT is parang, okay, I stand corrected. So, wag kayong aasa. I think my point lang doon is wag kayong aasa na lahat ng ibibigay ng AI is accurate information. Kasi nga hindi minsan, nagre-rely lang din sila sa mga available resources online. Mm. And sometimes, paano pagka yung resources na nakuha nila is galing sa fake news? Oo. So, yun yung may Yun feed nga. nila. Or yung resource na pinagkuha nila is hindi updated. So, mali pa rin. Kailangan pa rin ng ano. Literal na lang sila, aggregator. Ito na lang, example, nung Avengers Endgame, nung time ng Avengers Endgame, 2019. So, tapos mga 2020, gumagawa ako ng content. Tapos parang may mga magko-comment niya na parang, pag sinearch mo sa Google na Avengers Endgame cast, ganyan. Pag lumabas sa Google, lalabas mga tao, di ba?
nandun si Wolverine, nandun si ano, wala naman sila sa Endgame, di Yeah. ba? Pero nandun si Wolverine, nandun yung mga, wala naman dun. Tapos, ginagawa siya, kumbaga parang, may mga nagko-comment sa akin na sabi sa Google, ganito. Sabi sa Google, kasama daw si Wolverine sa ganyan. Which is, hindi naman, dahil nga, yung AI ni Google, ina-aggregate niya yung information na relevant, na maraming hits, na yung information na maraming likes. Tapos, kukombine niya information na yun, tsaka niya ilalagay Ibigay yun sa doon. atin. Pero Yeah. it's not, hindi necessarily correct yung andon. So, learn to fact check, learn to look for credible sources. Hindi yan one-stop shop tool. Hindi, ano siya, literal na i-treat mo yung ChatGPT as parang pang-organize lang. Paano Ako kung ganun eh, paano kung may pang-organize eh. tinanong ka sa AI tas binigay sa'yo yung resource niya galing sa SMNI, makikinig ka ba doon? Siyempre hindi. Siyempre hindi. SMNI yun eh. Ngayon kasi sa AI, lalo na sa generative AI, parang tapos na yung to see is to believe. parang this is where to see is to believe dies. Ngayong era na to. Kasi dati for our entire lives, like hardwired yung utak natin na parang if you see it, it must be true. Yeah. Di ba? If I see it with my own eye, then it must be true. Nasa TV, it must be true. Pero iba na. Iba na May ngayon. may isang AI na ayoko. Alam mo yung mga pinapanood ng short reels na yung isang episode is 1, 2 minutes, 3 minutes lang? Gusto kong pinapanood yun dati. Ngayon, Nakakainis. ang daming AI. Yung mga reels, nararabbit hole ako dyan, lalo na yung yung Kaplan Heiress. Oo. Putang pinanood ko yun, nilanap ko pa yun sa TikTok ng buo. Yung mga story na milyonaryo siya, nagpanggap siya na beggar, yung mga ganun. O kaya siya yung pinakamatalino na hacker. Pinakamatalino siya na hacker, pero Tapos nagpanggap siya na tapos janitor. pinire siya nung Pinire siya, tapos hinire siya nung kalaban. Tapos biglang, siya pala yung pinakamagaling. Yung mga ganun. Nakaka-rabbit hole yun. Tapos ngayon, puro AI Puro na. AI. Pero, minsan, ang ganda. nakaka-bad trip doon, nakaka-hook pa din, na parang, ano bang mangyayari? Kahit na napaka-bobo lahat ng character, na kahit yung mga dati, yung mga reels, vertical drama, ayun yung tawag nila, yun yung parang magandang tawag doon, mga vertical drama. Kahit na yung dati na mga tao, ang bobo lahat ng character, pero natitrick yung utak mo na panoorin siya dahil parang, ano mangyayari? Paano niya, yung parang i-rage bait ka na parang, ayun na ayun na, ba't di mo maintindihan? tapos biglang mag-end yung episode, putang bobo. Tapos papanoorin mo ulit, putang na bobo pa din. Na parang kung pwedeng matapos yung buong vertical drama na yun in one episode, kung hindi lang bobo lahat ng karakter. Tapos ngayon, yung AI naman yung ganun. Ganun din, hinuhook ka din. Ang maganda, dumami, mas kaya nila mag-produce ng mga drama na may action scenes na kailangan ng CGI. Ngayon, parang hindi na. Pero yun nga, nawala na rin yung soul ng acting ng mga actors doon. Kasi nga, It's not the same. super perfect ng mga tao. Lahat na lang maganda yung panga. Lahat na lang mukhang Wasian. Lahat na lang coke yung katawan. In one side, gets mo kasi nagtitipid ng pera. And other side, parang, bakit nagtitipid? Di ba? Parang, sobrang paradoxical sa pakiramdam. Parang, hindi ko ma-explain na parang, gets mo both sides, pero alam mong, ewan ko. So, it's just up to us na lang paano natin How gagamitin. would you consume? Kasi, feeling ko, hindi mo na talaga ma-avoid yung AI. Kahit anong sabi. And honestly, ayoko rin naman mawala. Kasi sobrang laki ng pakinabang Oo, lalo na pag sa work. Yung mga ganun, like, gets yun
ang tagal naman ng may AI eh. Kasi ngayon, ngayon kasi pag sinabing AI, automatic ang utak ng tao is generative AI. Games na nilalaro mo, AI yan. Ano lang talaga eh, parang yung branding ng AI is like naging generative AI. ChatGPT. Kahit na AI has already been there for such a long time. Ano mo yun? Basta ano yan, merong good AI, merong unethical AI, pero it's Or AI nonetheless or and we merong can't ano lang, avoid it. merong good user and bad user. Ayun I nga. mean, AI itself, hindi naman siya masama, talagang depende na lang sa paggamit It's natin ano eh. yan eh. Parang political lang yan eh. Parang kung ano, mangurakot ka, edi bad politician ka. Hindi, okay lang daw yun kasi nagsisilbi naman sila eh. Ang Kung kasalanan ko lang ay magsilbi. Putang ina mo. ang bisyo ko ay magserbisyo. Ay! Droga muna bago bola. Ah, mali. mali. Bola muna bago droga. Ay, hindi, mali. Bola muna bago droga. Tapos, mali. Dapat pala walang bago. Gago. Mga taga-Etimac, shout out. Ah. Yung internet kasi, like, Ay, oo. Grabe, halos lahat ng mga stores ngayon. talaga? Yung Oo. mga jingle nila, lahat Lahat sila meron puro ng AI. kanya-kanyang jingle na. Yung mga dating wala naman. Pero, kasi syempre dati kukuha ka pa ng songwriter. Diba? Kuha Ng songwriter, kuha ka ng, composer, yung tutugtog pa mismo ng mga instrument. ng engineer na magre-record. Ayun, wala na. AI Ngayon, na. suno lahat eh. Ang isang Jetlaw, ano siya, buy and sell ng mga big bike. Or basta mga motor. Meron na rin siyang sarili niyang jingle. Basta, tas yung tindahan sa NGI. Parang tindahan ata. Narinig ko ba kanina? May jingle na rin. Yung hawak mo ang beat. Ito yun. Tapos ano lang, parang nagkunwari lang yung isa na, hindi ako may gawa niyan. Talaga ba? Hindi ko alam yan. Merong parang, ano ba siya? Parang DJ. DJ siya na parang Natanggi niya na AI. white guy. It was a white guy. So, ayun. Ultimo yun. Kahit na wala, or yung originality ng tono, in fairness, di ba, sa kanila, wala silang pinaggayahan. Shit, patay din pala mga ano, no? I mean, hindi somehow. May mga papatayin din pa talaga silang mga ibang artist, no? Pati sa Marami nga. suot ng pagkanta. Like, maraming maapektuhan. Pero, ang hirap kasing sabihin na, na parang, hindi, ano pa din, traditional pa din. Like, ako, personal preference ko is, like, totoong artist. Like, yun ang gusto ko. Yeah. Pero kasi, I can't say the same about other people. Hindi natin siya mapipigilan eh. Hindi natin mapipigilan yung ibang tao kung na-enjoy nila yun. Yung putik, yung hawak mo ang beat. Sobrang grabe trending eh. Tapos, wala. Nung nalaman ng mga tao na AI yun, did they stop? Di naman. Parang, sobrang hirap i-navigate. Sobrang hirap niya ring pag-usapan. Kasi, parang kahit anong sabihin mo about AI, merong merong tutol. Kahit saang side. Like, pag sinabi mong gusto mo yung AI, boo, environment. Pag sinabi mong ayaw mo yung AI, boo, anti-innovation. I don't know. Kasi, hindi porket tama yung isa, mali yung isa. Mali na yung isa, yeah. Pwedeng parehas silang tama eh. Pwedeng, yes, it's innovation, it's technology, but it's still harming the environment, it's still stealing from artists. But, technology, like, pwedeng both. Parang kapag hindi ka DDS. Di ba? Pag hindi ka DDS, pro Marcos ka na. Oo, di ba? Parang gano'n. Hindi naman porket hindi ka DDS, pro Marcos ka. Parang gano'n. Same lang. Na Ano ba yung pwedeng parehas tama na hindi ako DDS, hindi rin ako pro Marcos. Tsaka ngayon kasi medyo drastic lang kasi yung effect ng AI sa employment.
Pero kahit naman dati, innovation, marami ng tinanggal na trabaho yan. Pero marami rin naman yan, Ginawa. ginagawang Maraming bagong ginawa. trabaho rin. Parang, yung isang nakita kong best example is yung sa mga landline operators. Ay, yung 'Di ba? gaganon-ganon. Dati Oo. minamano-mano pa, pero nawala yon. Maghanap lang din ng ibang ibang work, mag-generate din ng ibang work, automated machines sa pag-assemble ng sasakyan. Dati mano-mano, ngayon wala na. Oo. Grabe, computer na, AI na rin yung gumagalaw. Ganun talaga. Pero at the Oo. same time, may generate din ng iba. So it's up to you on how do you take advantage of the innovations Sabi around nga, us. balita ko is, di ba parang dahil sa AI, parang nanganganib ang mga call centers dahil sa AI. Pero, balita ko, bumabalik daw yung mga call centers ng mga tao mismo kasi very expensive to maintain daw ang AI. Ah, Na instead na mag-maintain sila ng AI, balik na lang sila sa mga sa tao tao na lang. na tagasagot ng calls. So parang kung same lang naman, ito ka na sa tao. Di ba? Ganun daw yung nangyayari ngayon. Tsaka, Nasubukan mo maka-receive ng call tas AI? hindi ba? Ako TikTok. TikTok. Di ba TikTok shop. TikTok shop. Mm. Tumatawag sila tas nag-o-offer sila. Tas kaya alam kong AI kasi pag may tinanong ka, medyo malayo yung sagot nila. Hindi malayo. Parang tatanungin ko, Parang alam mong um, may, sino tong tumatawag? Sabihin, okay sir, gusto niyo ba mag-proceed na tayo? Yung hindi sinasagot yung sumisegue sila ng questions or sagot nila. May ganun na rin ng TikTok. Tsaka ngayon, naalala mo yung mga time dati. Siguro, kahit nung pandemic, hindi pa ganun kalaganap yung AI nun. Naalala mo, ang sarap mag-doom scroll nung pandemic, di ba? Parang, scroll, funny, chike. Ngayon, putik, scroll mo. AI ba to? Ay, hindi. AI ba to? Ay, AI. Di ba? Every time, Try mo pala. every day it's a test. Kung AI ba to? Medyo nakasira yan sa namin banding ni Micah. Kobe, sorry. Minsan si Micah lalapit sa akin yan. Sabi niya, Dada, I want to watch frogs. Tapos, pag sinearch mo yung frogs, ang dami, majority AI. Mag-search kami ng mga hippo. Gusto lang niya makakita ng frog or hippo kumakain. Dami. Puro AI. Diba? Sobra. Sobrang dami. Alam ko, binood tayo pala ka. Puro AI slap. Yun yung kasi parang sometimes, kaya, yung internet parang minsan kasi merong mga AI na parang ang hirap ma-distinguish. AI ba to? Ganoon, parang every video tuloy na napapanood mo, sobrang skeptical ka na kung kasi di ba parang kunwari merong tumambling. Oh, galing, shit! Yung gano'n. Tapos ngayon parang pag may tumambling, takina AI ba to? Pag merong magandang nangyari o magaling, parang takina AI ba to? Merong car crash, banggaan, di ba? Tapos kita mo parang tangina, banggaan. Tapos ngayon isip mo na, AI ba to? Dati manonood ka lang, ngayon every time manonood ka, titignan mo, teka lang, tama ba yung pag-ripple ng water? Tama ba yung pagbaliktad? Tama ba yung mga daliri niya? Tama yung mga daliri. Tumagos ba yung katawan? Diba? Ganun parang, gusto ko lang mag-doom scroll. We're not complaining. We're just saying. We're just, ano ba yun? Saying na we're minsan just saying things. Kaya nga baggage counter, di ba? Hindi naman every time kailangan, ibig sabihin tama kami. Hi! Ito nga pala ang the baggage counter. Welcome sa aming channel. Ang nakakatawa sa mga Tagalog na AI, kasi for some reason yung AI, hindi pa niya na-master yung Tagalog na language. Yung salita. Yung iba, salita! Yung ganon, yung baka, nagiging baka. Yung ganon, kasi nga, very, very nuanced yung Tagalog na language na ang daming word na iba yung pronunciation na yung stress is nasa first syllable, yung stress nasa last syllable. Ang daming ganun. Ako yung stress ko sa buong katawan ko. Same.
Same. Pag nakakita ka na, ay, ang cute naman ng pusa. Ay. Ganon. Shit, nakakairita. Naalala mo ba yung time na first time mong nag-internet? Napabutan natin yung dial-up eh. Di ba? Yes. Yes. Dati, tayo na Facebook. Ah, Ay, hindi Friendster. Friendster, Multiply, Multiply. yung MySpace. Tumblr meron na rin. Pero medyo bago-bago na yung Tumblr. Broadband na. Yahoo Messenger na may NASL. ASL. May NASL. Kasi yung N name. Age, name, sex, location. Hindi. Tama. Oo. Tapos meron pa AOL, Messenger. Kasi, tas minsan, yun yung parang yun yung parang, yung random chat na sinubukan kong app dati? Yung iano mo sa area? O Omegle. Omegle ba yun? Parang medyo naging ganun yung Yahoo Messenger dati, na may random ka makaka-chat from ibang bansa. Yeah. Yung parang, ang tawag yun ay chat room. Pero di ba, like, Kasi yung mga emoji na nagsasalita. wow, pare, Pare. bigat. Sorry, strict ang parents ko. Ano to? Nakita natin yung evolution kasi ng internet eh. Like, yung bad Photoshop. Nalala mo yung mga time na yung mga K-pop fan ng mga 2006, nilalagay nila yung pangit na yung pangit yung pagkakakat, MS Paint yung pagkakakat sa paglalagay nila sa mukha nila nakatabi ng idol. Nabutan natin yun yung bad Photoshop. Tapos natuto tayong umiwas sa mga scam emails. Kahit na walang spam folder. Dami pa rin ngayon. I mean, Oo. dami pa rin nauuto pa rin. Well. Pero, di ba, like, dahil nga pinagdaanan natin yung early days of the internet, parang mas alam Less prone natin. tayo, yeah. Oo. Tapos, wala, naintindihan lang natin yung algorithm dahil the internet has been with us for so long na parang tayong millennials dahil na-experience natin yung analog, yung dawn of the internet, tapos yung ngayon na sobrang bilis na ng internet. Yung older generation kasi, parang, okay, here's an Android. Okay, here's an iPhone. Figure it out. Naabutan ko yung time na sobrang bagal ng internet, hindi pa ako makapag-stream ng porn, hanggang search lang ako ng porn, pictures lang, okay na ako doon. Ano to? Ang Hindi ko file, pinapromote ang porn, pero ang file nun is 3GP. .3GP. Wala pa nun .MOV tsaka .MP4 at .MPEG4. Ano lang yun? 3GP tapos 15 seconds. na ang pagda-down, sobrang bagal din ng internet, na ang pag-download ng isang kanta is minutes aabutin, 5 minutes, 10 Oo. minutes. Tapos yung pag magpapasa ka ng Bluetooth, kinara yung kanta 3 minutes. Pag pinasa mo 3 minutes din. Tsaka kailangan magkalapit. Ay, infrared Hindi, pala infrared yun. yun. Infrared yung Infrared magkatapat pala dapat. Oo, maglalaro pa kayo ng Snake. Mm. 2-player. Dapat magkatapat ng hindi Kailangan gagalaw. pag natanggal, Wala na, disconnected na. To be fair sa mga boomers, feeling ko yung mga sinashare naman nila ng mga AI, it's not out of malice or parang sinasadya nila. Like, feeling ko genuinely naniwala lang talaga sila. Hindi naman sila yung parang nag-spread ng fake news talaga na the disinformation. Alam mo yun? Pero, mali pa din. Although may iba din, okay, genuine na naniwala sila, pero partly stupidity pa rin na out of, for example, galit ako kay Senator blah blah. Tapos kahit anong makita kong post na negative tungkol sa kanya, share ko out of anger. Dahil ayoko lang sa kanya. Which is medyo stupidity na lang yun. No? Totoo. Magkaroon naman kayo ng critical thinking skills. Hindi porke ayaw nyo, lahat papaniwalaan nyo against sa kanya, or porke gusto nyo, lahat papaniwalaan nyo na pro sa isang tao. Same din sa mga artista, ganun din. Kapag may negative sa isang artista, parang ayaw tanggapin dahil idol nila eh. Totoo. Yung Aldab, magkasama pa rin. May anak daw si Main tsaka si Alden. Meron kasi. Tapos yung kumakanta sila ng God Gave Me, may mga candle pa, no? Oh my God, kulto. Na-mention mo to kanina eh. Na dahil super perfect ng AI, parang mas
nagiging mas may value yung human approach. Yeah. 'Di ba? Napansin ko rin na yung art ngayon nag-iba na dati 'di ba nung time natin kailangan palinisan, pa-perfectan. Dahil nga sobrang dali nang gumawa ng perfect, yung mga flaws yung nagpapagawang human sa Yeah. art. So ngayon yung mga flaws talaga ang yun yung maganda, yung hindi perfect yung lighting. Yun yung artsy ngayon yung hindi perfect grammar na parang, kasi kunwari nag-generate ka ng description or ng caption, di ba? Sobrang perfect, may mga M- pa eh. So, kunwari Instagram, gagawa ka ng ng caption mo. Parang mas okay pa yung parang dire-diretso kasi it's more human. Minsan hindi na ako gumagamit ng comma, hindi na ako gumagamit ng period Parang hindi mo kahit na sa'yo naman talaga yun, pero para lang hindi ka parang Minsan, accused na gumamit ng AI. Like, literal, ako nga, M-user ako, semicolon user ako. Gusto kong nilalagay. Kasi, maarte ako magsulat eh. Like, gusto ko yun, yung mga ganun, yung mga very, I went through a pretentious phase, okay? Yung writing, like yung magandang creative writing. Gusto ko yun, yung gumagamit ng mga ganong symbol na hindi lagi nagagamit. Dahil sa AI, putik lahat may M- na yun. Ako in-edit ko pa rin eh. Or kung sa script mo, meron kang ginawang, may nilagay kang funny, lagyan mo ng capital H-A-H-A-H para medyo, parang genuine naman. Di ba? Diba? Mali yung pagkakabigkas ko. Kasi pero, hindi ako pero AI. human. Exactly, like, pa-humanan na ngayon eh. Para pag may mali, mas okay kasi hindi AI. Anyway, moving forward, the only way to prove you are human is to be slightly flawed. Ngayon na. Buti na lang. Hindi ako perfect. I was Kasi, never. Like, never will be. Like sa mga video, okay lang na. Okay yung dati. Fuck. Pag gumagawa ng video, ayaw ko na mayroong dead air, ayaw ko na mayroong pause. Kapag nag-stutter ako ng onti sa line na to, or kahit hindi naman super halata, pero feeling ko medyo nag-struggle ako sabihin to, ulitin ko yun. Ngayon parang, leave it in. Kaya pala grabe mga sermon na okay lang. Hindi kailangan sobrang, kasi ako nakakailang take ako sa mga ganun. Nag-stutter ako sa isang word na to, fuck it, ulitin natin lahat. Ako, kunwari, na-mispronounce ko yung word. Sa edit, lalagyan ko lang ng lalagyan ko lang ng funny na text. Or, kunwari, iba yung word na nasabi ko, tapos ito yung what I was meant to say. Lalagyan ko lang ng text sa video, tapos may asterisk, gano'n. So, drop the baggage, let's go. If ano man ako, tawag ito, influencer or content creator, hindi ko ma-imagine, parang hindi kaya ng guilt ko or ng konsensya ko na gumawa ng fake news na manloloko intentionally. Meron kasing satire yung pagkakagawa. Oo, merong sa akin okay yun. Kasi, lalo na pag funny, number one requirement sa mga ganong shitpost, dapat nakakatawa. Pag hindi nakakatawa, nanloloko ka na talaga ng dapat funny. Parang yung yung mga nakatanggap ng maleta, 'di ba, nandun yung mga pangalan namin. Funny siya, natawa kami. Tapos merong unique sa Longga, may common sa Longga. Yung mga doon pa si John Cena. 'Di ba? Yung mga ganun, funny 'yun. 'Di ba? You don't have to be perfect. Kung meron kayong lesson na matututunan dito sa podcast na to, kahit nag-ramble lang kami, is you don't have to be perfect. Embrace your humanness. Embrace your flaws. Dati gusto ko talaga perfect yung, kailangan perfect yung lighting, kailangan perfect yung audio, kailangan hindi ako mag-stutter, kailangan, ultimate paghinga ko sa mic, walang hinga. Yung every time hinga ako, nakakat yun. Ganun. So, ako ang dami kong ganun. May ano pa naman ako sa paghinga. Yung, bago ka magsalita. Meron ako minsan, ko narinig mo yun. Basta yung pag-inhale ko, parang may pagkababoy. Anyway. Yung tipong bago ka magsalita, may hinga ka. Ano yun, lagi edit ko yun lahat. Kailangan walang Pero ngayon, ang pinaka-importante talaga yun, authenticity, tsaka yung tunog tao. Kaya mas maganda na tunog tao. Hindi nyo alam yun. Hindi nyo alam yun. Hindi, alam nila yun kasi target audience natin, millennial. Gagano kiligili. Sa kiligili. Tunog tao.
mga gusto kong moments na hindi natin pinag-usapan, pero Alam lang alam natin. lang natin eh. Doon at doon yung pupunta yung joke eh. Okay. Ayun nga, kasi authenticity, yung soul, yung pagiging human, yun yung the only currency AI cannot print, cannot generate. They can't generate authenticity, they can generate humanity. Kaya ngayon, dun tayo mag-bank. Di ba? That is what's gonna make you stand out. Kasi sobrang perfect na ng lahat na yon, kaka-AI ng mga tao. A little bit of flaws and mistakes and stutters and hinga sa video, okay lang yun. Okay lang yun. Kaya ba tayo isang episode na buong episode AI lang? Yung pati yung boses, ganun. Hindi. Kasi Ang feeling ko, pangit eh. boring, di nakakatawa. Hindi ko gusto yun. Feeling ko, yung AI, like, gets na parang if it's gonna be informative and serious, feeling ko kaya. Hindi nila Kapag kayang serious, hindi nila kayang kunin yung soul ng pagmumura. oo. Tangina! Ah, Tangina! vagina floss. Diba? Parang, oh, Tangina! Ano pa bang Tagalog na mura? Gago. Oh, Ganun, Gigo! actually, hindi ko pa narinig. Yan, Hindi ko pa oo. narinig yung AI magmura. Pero kasi, yun nga parang hindi niya makukuha yung, like yung pagmumura, yung comedic timing, wala. Like, yung AI kaya ba sabihin, putang ina mo, kaya ba ng AI yun? Siguro kaya nila, putang ina mo, putang ina mo. Diba? Pero, yung putang ina, feeling ko wala eh. Inisip ko pag nag-record ka ng audio, tapos isasend mo sa kanya, kaya kayang gayahin. Ayun, subukan ko mamaya. Anyway. Gumawa ko metaphor kanina na toolbox. Ito naman, AI is like a bulldozer. Fuck. Bulldozer. Ano yung bulldozer? Yung aso. Hindi kaya ng AI yun. Kaya ba ng AI yun? Yung mga... Pag tinanong mo AI, sabihin nila yung totoong totoo. description, yung pinaka meaning nun, no? Hindi ka kaya gagawin ng AI. Lalo na yung minsan walang connect pero nakakatawa lang. Di ba? Kaya ba ng AI yun? Hindi! Ayun nga. They're too perfect for it. Oo, sobrang perfect. Pero yun nga, so, AI is a bulldozer kasi, kunwari, kailangan mo... kunwari, di ba bulldozer, kailangan mo mag-clear ng field para makagawa ng house. So, you use the bulldozer to save time para makagawa ng house. Pero, hindi mo naman ginagamit yung bulldozer para yung bulldozer na yung gagawa ng bahay. Yeah. Di ba? Ginamit mo lang yung bulldozer to save time para ma-clear mo yung field at ikaw parang gagawa ng house. Pero hindi yung parang, okay, bulldozer, build the house. Di ba? Ikaw pa rin yung gagawa ng living room, ikaw pa rin yung gagawa ng, alam mo yun, like, hindi naman yan automatic. So, wag kang bobo. wag kang bobo na gagawa ka ng essay. Parang, write an essay about this. Tapos nakalagay sa essay, meron doon, may kita mo, state your name. Feel free to modify. Ang bobo mo naman. I-check mo. Ano pa rin dapat, it's, yung sinasabi or yung ginagawa mo is something that comes from you. Yung thought mo talaga, kung ano yung gusto mong sabihin na pinaganda lang nila. Pero if yung ginawa na yung parang final output niyan is hindi mo rin naman naiintindihan. Oo. Kasi at the end of the day, nandyan yan para tulungan tayo. Puta, gusto mo yan na yung gumawa ng lahat eh. Diba? Natuto ka ba? Hindi. Mataas ba grade mo? Bagsak ka kasi nakalagay, feel free to modify. O, diba? Ang bobo mo naman. Diba? Yun nga, use the tools to do the heavy lifting. Pero, you still do the lifting. Alam mo yun, like, lagyan mo naman ng soul yung final product mo, yung final essay mo, yung final project mo. Lagyan mo ng touch mo. Ikaw yung gumawa nun, pinaayos mo lang, pero ikaw pa rin yung may gawa nun. I would argue na okay lang ng mali, lagyan mo pa ng mali-mali na onta eh. Para at least magmukhang ikaw yung hindi ko ina-encourage yun, pero
wag kang, at the end of the day, wag kang bobo. Ah, Di ba? Stop striving for absolute perfection. In a world full of generated fakes, your flaws are what makes you human. Di ba? Your flaws are what makes you real. Pero wag naman yung puro ka flaws. Bobo din yun. Bobo din yun. Huwag ka na mag-chat GPT. Huwag ka na Oo. mag-AI kung puro flaws lang din pala. Di ba? Like, ano lang, parang, Basta kaya niyong i-figure out yan. ano lang, easy ka lang, tiger. Kung pinapakinggan mo to, umabot ka dito, first of all, thank you kasi umabot ka dito. Second of all, ano yung pinaka nakakatawa na fake news na na-forward sa'yo ng magulang mo or nakita mo? And paano mo pinaliwanag na hindi totoo yun? And paano mo na-gets na hindi totoo yun? Yun, i-comment mo sa baba. Para hindi ka bobo. Diba? Kasi kung bobo ka, hindi mo napansin na AI. Although na hindi challenging AI. yun, mahirap maging hindi bobo dito sa Philippines. Since majority sa atin, Ilang milyon yung bumoto. yung bumoto. Pero ang hirap maging, dahil sa totoo lang talaga majority talaga ng mga Pilipino. 80-80. 80-80. Dami talaga. Like, hindi namin sinasabi matalino kami. Bobo din kami in a way. May common sense pa ako eh. Oo. Ako like, meron pa ako eh. hindi kami genius level. Pero like, meron naman kaming critical thinking skills. Alam mo yun? Parang, nasa harap mo na. Nasa harap mo na eh. Kita mo si Booker T yung nasa picture, magta-thank you ka pa. Oh, thank you, King Booka. Mahal mo talaga si tatay. Hindi nyo naman kailangang maniwala sa amin. Huwag nyo nang isama yung yung feel free to modify. Ko naman. Kasi I know people who are smart. They're academically smart, pero nawala na yung critical thinking nila because of Sumusunod na lang. anger, hatred towards hindi Ano? nila gusto. Blind loyalty. Oh, May ganun talaga. blind loyalty actually. And blind hatred as well. Mm. So, parehas yun. Ako, Oh, yung tipong grabe yung Ako, mental I still gymnastics try- nila. minsan natakot pa rin ako na baka maging ganun ako. Or umabot ako sa blind loyalty. Pero I still try my best na hindi maging bulag-bulagan na if merong mali, edi mali. Oh, Yeah. ano Tapos naman yun kapag ka tama sila, tas mali pala ako, edi sorry, Oo. thank you. Oh, well. Oh well, my bad. Sorry, my bad. Yun naman nakakainis eh. Nakakainis ka eh. Huwag yun na kasi, sayang naman yung AI kung Yeah, with great power comes great responsibility. dapat mali yung grammar mo para With great power, comes great responsible. with great power, yes. Okay yan. Anyway. Ano ba? Thank you for listening to The Baggage Counter, your millennial survival guide for the messiest Decade of of your your life. Don't forget to follow sa aming Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast, YouTube, podcast. Ay, podcast Oo. and Discord. Na hindi Yan. natin check masyado kasi matanda na tayo. Anyway, thank you so much for listening. Ayan. Ano ka ba? Ano mas doon? Oo, ganun. Welcome to the Baggage Counter. All right. Ako yung gumagamit ito. Huwag kayong tanga.